Ayun, ayun, welcome back sa channel ko. Magandang hapon po. Si Ham Radio Pilipinas nagbabalik. Samahan niyo po akong panoorin itong video ni ayan, nakikita niyo dito si Doc Ron, nabisto ni Banat Bay. Pahiya ka ngayon sa taong bayan. Ayan po. Kayo na po bahala umusga. Tignan niyo po kung anong masasabi niyo sa video na to. Kung meron po kayong gusto sabihin sa comment nyo na lang po at sasagutin ko po. Maraming salamat. At huwag nyo na rin po kalimutang mag-subscribe at saka pakipindot po ang bell button. Thank you po. Ito, sisimulan ko na. Hindi ko na patatagalin para lahat tayo makapanood na. Dahil talagang maganda to. Ito po. Meron kasi ngayong kumakalat na hindi yung variant ha. May kumakalat to kasi ngayon na doktor. Nung pinanood ko siya, noon matagal ko na siya napanood, dumaan na sa newsfeed ko tong doktor na to. Nung pinanood ko to, sabi ko, doktor ba to? Grabe siya makabatikos ha. Talagang dunung-dunungan. Grabe siya makabatikos. Grabe yung opinion niya. So pinababayaan ko lang, siguro naman alam mo yun, gumiepal o gusto lang ng negosyo niya o na bad trip sa negosyo niya, ha? Kasi merong mga nung unang mga kwento niyang video, umangat lang siya ngayon dahil doon sa after nung issue niya sa vaccine eh. Pero noon, ang reklamo siya ng reklamo dahil naapektuhan yung negosyo niya. Okay? Ito ho ang kwento. Gusto ko lang ikwento sa inyo. Bago tayo magsimula dito sa issue ng si Doc Ron. Okay? Doc Ron ang pangalan niya. Ito yung doktor na, ito siya papakita ko lang ha. Ay, nako, Doc Ron, pasensya ka na. Masyado ka na maingay. Masyado ka ng ayan. Ayun. Ayan ang itsura niya. Ganito kasi sinasabi niyan. Papakita natin mamaya. Itong nangyayari sa Pilipinas. Okay, itong COVID na nangyayari sa Pilipinas, nakakainis na. Honestly, nakakaburaot na. Honestly, fatigue na. Ano ibig sabihin ng fatigue? Kaya nga meron tayong tinatawag na COVID fatigue. Ha? Sobra na hindi na tama. Gusto mo nang magwala. Gusto mo na talagang, alam mo yon? Bakit? Hindi ka makalabas ng maayos, hindi ka makaporma, lahat hindi mo magawa. Hindi ka makapag-bets. Yung mga ginagawa mo dati biglang tumigil dahil dito sa lintik na COVID na ito. Tapos ang gobyerno, kaliwat kanan kung ano ginagawa, may tama, may mali. O sige, tama ka doon. Ha? Pero kanina ko talaga na-realize, ang isang napakatinding sabi ko, eto na to, i-discuss ko na to. Ayoko tong i-discuss eh. Ha? Ayoko tong i-discuss kasi maraming napapaniwala tong loko na ito eh. Ha, marami tong yung mga conspiracy naglabasa, yung mga mahilig sa conspiracy theory, naglabasa, nagpuntahan doon. Nabuisit na ako nung sinenda sa akin ng mga kaibigan ko. Ito, sabi ko, pati ba naman kayo maniniwala sa ganyan? Ha? Kaya ito, kwento ko lang. Kanina ho, nasa garden ako dito sa aming lugar. Ha? Nasa garden ako. Tapos, bigla ako nilapitan ng gwardiya. Kaya doon sa gwardyang lumapit sa akin. Thank you for doing your job. Lumapit sa akin yung gwardiya. Tapos sabi niya sa akin, Sir, pasensya na po. Sabi ko, bakit? Walang ganun. Hindi ko sinabi ganun. Sabi ko, bakit? Pinagbabawal po kasi ng LGU na tumambay ho. Pwede ho, mag-walking lang, pero bawal ho ang tumambay. Nakaupo ho ako doon, nagbabasa-basa ako doon, tapos nagbumuni-muni ako doon. Sige, tayo ako. Labas ako. Balik na ako sa kwarto ko, sa unit ko. Nung nagbalik na ako sa unit ko, iba yung naramdaman ko. Nagiinit ang ulo ko. As in, sobrang nagiinit ang ulo ko. Hindi doon sa gwardiya. Baka akala nyo doon sa gwardiya. Hindi. Kasi susunod naman ako eh. Doon sa pakiramdam na pinagbawala kang tumambay, lumabas. Ayoko na nga lumabas-labas pa para magkape sa kasi alam mo yun, ang tawag doon na claustrophobic ka na, yung
Bumuriw ka na sa bahay? Diba? Gusto mo na lumabas. Kaya lang, ang pinaka-safe na lalabasan ko yung doon na lang sa garden, napigilan pa. So, galit na galit ako. Galit talaga ako. Tapos doon ko lang na-realize, ng mga 10,000%. Sabi ko, ganito rin siguro yung nararamdaman ng ibang kababayan natin. Wow. At least kahit papaano dito sa unit ko, maliit man, pero ako lang mag-isa. Hindi katulad dun sa mga iba, dun sa lalo na ho, dun sa mga nasa laylayan, maliit na nga, 5 pa sila o 10 pa sila minsan. Talaga nga naman nakakaburyo yun. Sa madaling salita, nakakaburyo pag tinamaan na yung comfort mo. Nakakaburyo at nakakabuisit pag hindi mo na magawa yung mga gusto mong gawin. So feeling mo, kinukulong ka na. Yun yung naramdaman ko kanina. Sabi ko, nakakabuisit na ito. Nakakainis na to. Kailan mo matatapos tong hindi? Hayop na. Sa sobrang buisit ko nga, nakapag-push up ako nang hindi ko nagagawa for how many years? Kasi buisit na buisit ako. Gusto kong ilabas yung sama ng loob ko. Talaga nag-push up ako. Bahala na. Talaga nagwawala na ako. Doon ko na lang na-realize na talagang marami ang tao ngayon galit. Marami ang tao ngayon nag-iisip ng kung ano-ano kasi nabuburyo sa COVID. At naisip ko bigla itong doktor na ito. Kasi naalala ko, nung pinanonood ko to noon, nagre-reklamo siya kasi tinatamaan yung negosyo nila. Ngayon, kung ano-anong video nilalabas niya, nasabi ko, napaka-irresponsable ng doktor na ito. Sorry wag ko kayo magagalit Pero totoo Pasensya ka na, Doc, I have nothing against you. Pero I think there's something sa mga sinasabi mong hindi maganda na kinaugutan lang ay dahil na istorbo ang negosyo mo. Yan ang tingin ko. Opinyon ko yan, Brad. Opinyon ko yan. Pwede ako mali, pwede rin akong tama. Opinyon ko yan. And if you want me to respect your opinion, sabi mo nga, wag pumunta dun sa page mo at mag-move on na lang. Okay, and this is my channel. Channel to ng mga banateros. So, respect my opinion. I'll tell you now kung anong problema sa mga sinasabi nito. Okay, pakinggan natin. Papakita ko lang sa inyo. Ayun, live po kami ngayong araw na to, ngayong hapon na to. Kasi kasama ko po yung kapatid kong walang kwenta galing Amerika. Ayan po, nagtatakip na mukha Parang kay Rafi Tulfo lang yan ayaw magpakilala. Hindi. Kasi ano to nurse sa States to. Nag-work siya sa COVID ward. Ang nakakatawa kasi... Actually, hindi ito ang first time niyang binanatan yung issue ng COVID Napakarami na. At kaya lang ito yung kumakalat. Ito yung sinesend ng mga kaibigan ko. Kaya sabi ko, this has to stop. Para maintindihan niya na may problema sa sinasabi niya. Sinasabi ng mga haters, ng mga trolls, yung mga medical doctors na haters, yung mga taong hater dito sa page natin, sinasabi nila, maglakad ka kaya sa COVID ward ng Pilipinas. Really? I have somebody right now who actually did this and survived sa US pa. Okay, first wrong. First mali mo. It doesn't mean may isa kang kaibigan na nag-survive, ibig sabihin mali na yon. Naintindihan mo? Look at your logic. May isa kang kaibigan na nag-survive, na naglakad sinasabi mo doon sa ward ng mga may COVID at nag-survive, hindi siya nagkaroon ng COVID. Ibig bang sabihin nun, scientifically, wala, may safe ng COVID dahil hindi siya nagka-COVID? Pakisagot ako. Sige. Dahil ba doon? Safe na kagad? Because of one person? Kung ikaw marunong ka sa logic, I don't think that one person established truth. Okay? Sa US pa. In fact, I want her to clarify na walang travel restriction sa US. Walang travel restriction sa US? Are you sure about that? Pakisagot nga ako mga taga-Amerika, wala daw travel restriction sa inyo? Na bawat city? Di ba may mga city sa inyo na hindi, state na hindi pwedeng puntahan? Sa US. Hindi requirement ang magpa-rapid testing in order to travel. Kasi yun ang point ng mga videos na ginagawa ko Hindi requirement ang tawag nito, sa pagka-travel, hindi requirement ang magpa-testing ka ng COVID. Sabi ni Randel Bunagad, meron boss, taga San Francisco yan. Sige nga ho, kasi yung iba naman naniniwala sa depende sa states. Ayan, sinasabi na ng iba. Meron travel restriction. Depende ka nga sa states. Sa Pilipinas din naman, depende sa city. Gusto mo punta sa Timbuktu ka? Wala doon travel restriction. Pero dito sa meron.
Leticia Pandyan, salamat po. Requirement kung mag-travel ka, tangi. Ayan na, hindi ho ako sumasagot, mga taga-Amerika na yan. Tama meron. Pag pumunta kami sa ibang state, kailangan namin magpa-test. Pag bumalik kami, abno ito si doktor. Hindi ako nagsasabi niya, si Sean yan. Isa pa taga-Amerika yan. Kaya nga sinasabi ko dito, yung iba naman, sorry, pasensya na ho, yung mga tatanga-tanga naniniwala sa... Yung may sinabi lang, alam nyo, alam nyo yung isang video na napanood ko na sabi doon, alam nyo ba na mas marami pang namamatay na dahil sa diabetes instead of smoking? Ayon sa science, ayon sa study, mas marami pa daw namamatay sa diabetes kaysa sa smoking. So, smoking is not bad for your health. Marami naman daw naniwala. Doon sa speech niyang yun, ha? After nun, sinabi niya, niloloko ko lang ko kayo, I'm just joking. That's how can manipulate people. Magsabi ka lang ng konti, pwede ka nang paniwalaan. Which is, kinumpare mo yung diabetes doon sa sigarilyo. Alam mo, eto makinig kayo na mabuti. Truth is subjective. English speaking kasi to so mag-English na rin ako. Hindi, ang truth ho kasi, depende ho yan sa sino ang nagsasabi. Naalala ninyo, panahon na nagsimula ang Coca-Cola. Coca-Cola, alam niyo yung Coca-Cola? Yung mga katawan, katawan ng mga Coca-Cola, okay, yung soft drink. Noong inimbento yan, sinabi nilang mabuti ang Coca-Cola. Ha? Maganda daw sa health. Tapos bandang uli, sinabi nila hindi na. Pangalawa, red wine. Sabi nila nun, okay ang red wine. Maganda ang red wine. Makakaano yan. Pero bandang uli, may sinabi na silang hindi maganda. Kasi nga, depende sa sino nagsasabi. Okay? Pangatlo, alam nyo ba, there was a time na ang smoking is good for your health because of nicotine? Noong simula yan. Bakit pinromote ang smoking noon? Tapos bandang uli, tinanggal na yung smoking, niretain yung nicotine, ano meron? Yung puff-puff ka. Ano bang tawag doon? Basta yung vape, yon. Kasi daw, healthy ang nicotine, masama yung smoking, yung burning. Tapos bandang huli, sinabi rin, hindi pala mabuti. So what am I saying? Depende ho kasi yan sa sino ang nagsasabi at paano sinasabi at anong motibo ng sinasabi. Yan ang problema ko sa doktor na ito. Yung iba, naniniwala ka agad kasi buwisit na sila sa COVID. Ay, intindihan nyo? Naniniwala ka agad sila kasi naririndi na ho sila sa lockdown. Ayaw na nila uling mag-lockdown. Kahit ako buwisit na sa lockdown. Mantakin mo, kaligayahan ko na nga lang pumunta sa garden, pagbabawal pa, hayop yan. Pero kung tao akong selfish ako, tao akong tarantado ako, abay magagalit ako po. Ilang gobyerno ito, hayop talaga itong gobyerno na Mandaluyong. Mga, hindi totoo yung COVID. Mumurahin ko rin ang Mandaluyong. Bakit? Ay, sorry. Sinabi. Di ba ho? Ano ibig ko sabihin? Because my judgment is affected by comfort. Kung ano yung nararamdaman ko ngayon, kung ano yung nararanasan ko ngayon. Yung judgment ko naaapektuhan na. Kasi nga, ayaw mo na. Buisit ka na. Sa totoo lang, ako buisit na buisit eh. Bakit to? Sa totoo lang, pwede naman akong pumunta ng Boracay. Pwede ako mamasyal dyan. Bakit ako buisit? Abay, may RT-PCR to. Dutin na naman yung ilong mo. Dutin na naman. Tapos maglalaging ka pa. Tapos ganito pa. Hindi mo alam gagawin mo. Pero I have the means to go there. Nakakabuisit, di ba? May pera ka pero hindi ka makapunta. Bakit? Ang daming butete. Tapos ngayon, ang dami-dami pang may COVID. Kaya tuloy, kung ako lang gago, ay ba maniniwala na kagad ako dito? Kakampi na rin ako sa kanya. Bakit? Ay gago lahat ang mga kalabang ko. Lahat na may kagagawa ng COVID, gago sa akin. Bakit? Kasi nga, nasisira na yung comfort ko, apektado. How much more? Listen to this. How much more kung apektado na ang negosyo mo? Natural, magagalit ka. Kaya nga, research, yung mga unang video niya, nagagalit siya kasi apektado yung negosyo niya. So, tapos, yun ang ginamit niya motivation hanggang binanatan niya ng binanatan, yung mga tanga-tanga naniwala naman kagad. O magpa-rapid testing ka. Salta ka naman. Dali na. Pinipilit niya pa magsalita yung kapatid niyang na taga-Amerika. Ewan ko, kinahihiya ba siya o ayaw magsalita? Ito po, nahihiya eh. Nahihiya, ninguyo ko. Hindi, ito kasi nung tinitingnan ko talaga, sabi ko, ano naman doktor to? Bakit dok ang tawag eh? Doktor. PT pa siya. Ay nako, ewan ko ba. Reski
Rotasker. Pang 3-in-1 mo, sir. Banat pa. Ay, salamat po. Thank you very much. Palakpakan. Bari, salamat po. Para sa 2,000 likes natin, pasimula sa t-shirt ng Banateros. Ay, salamat po, Madam Maynang, ha. Yun nga eh, pinagsasalita niya yung kapatid niya, nurse. Ayaw magsalita eh. Ewan ko kung nahihiya sa sinasabi niya. Okay, parang si Tulfo lang. Anyway, galing kasi siya sa States. We were discussing earlier na, sabi niya, alam mo kuya, sa States, hindi required na mag-COVID testing ka, lalo kung wala ka man nararamdaman. Sa Pilipinas, sasabihin lang, asymptomatic ka lang. Eh, ang totoo, wala ka naman talagang sakit. Dito sa Pilipinas, asymptomatic ka lang, tol. Paano mo nasabi? Di ba? Lagi ko sinasabi, naiiyak kasi yung kapatid ko eh. Kanina daldal nito eh, ngayon ayaw magsalita eh. Lagi ko sinasabi sa mga troll dito, sa mga medical haters, mga medical doctors na troll sa page ko, yung mga physical therapists na troll sa page ko, na hindi dapat ginagawang requirement ang rapid testing kasi pinagkakaperahan nga. It's all about making fucking money. Laks na. Para maging sosyal, English speaking. At saka sa totoo lang, yung mga Pilipino kaya naniniwala. Kasi galing siyang Amerika siguro, English speaking. Meron siyang accent eh. Ang mga Pilipino, meron talagang ano yan. Once galing sa Amerika, may accent. Maniniwala na kaagad. Ay, Bari, salamat po ulit. Papuntahin mo yan dito sa Chicago para ma-ensayo kung mabuti ang doktor. Wag naman! Nakaka-high-blood yan na yupak na ungas na yan na natataas yung BP ko dito sa California. Pag nag-out of state ka, need mo mag-quarantine for 2 weeks bago ka makabalik sa work. Sabi ng asawa ko, pampakalma mo. Oy, thank you. Thank you very much, Madam Luis. Mamaya, babanatan, sasayawan natin yan. Pero tuloy muna natin to kasi hindi pa dito nagtatapos. Iinit ang ulo ninyo. At ang daming naniniwalang tatanga-tanga. Sa totoo lang, ang daming naniniwalang tatanga-tanga dito. Fucking money. Nasabi nga nung Grab na naghatid sa Sabi daw nung Grab, naghatid sa kanya. Pakinggan ninyo. akin, sabi niya, alam ba, Doc, araw-araw na ginawa ng Diyos, just sa park and fly, dito sa area na to, ng NAIA, ang daming dumarating na armored car, araw-araw, kasi ang laki ng perang ginagawa ng mga to. It should not be mandatory. Kasi, parang, ito bigyan ko kayo example. Ang kanyang opinion na buo, na pera-pera, ay dahil sa isang Grab. Dahil sa isang Grab driver na sinabi sa kanya, alam mo ba, Doc, may mga truck na lumalabas dyan na pera-pera. Sabi ko, asan ang critical thinking nitong taon to? Kinwento lang ng isang Grab driver, ha? Okay? Na may truck na lumalabas dyan, na may pera-pera, kaya pinagkakakitaan lang yung pagpapaswab. Okay? Grab driver ang nagkwento sa kanya. Sa madaling salita, hindi niya directly nakita yung mga truck na may lamang pera. First truth, hindi niya nakita yon. Pangalawa, hindi niya na nga nakita paano niya ngayon malalaman yung truck laman ay pera. Okay, hindi naman porket may truck na parang pera, may pera na yan. Pangatlo, yung truck na yan, para doon ba yan sa swab o baka naman galing sa bangko lang yan? Paano mo masasabing pera galing kagad doon sa nagpapaswab? Dahil sabi ng Grab driver. Edelme, salamat. Dahil sa Grab driver. Kinuwento ng Grab driver. Hindi ko minamalit yung Grab driver, Ang point ko dito, third party ka na. Hindi bet ka. Ibig sabihin, ito yung truth. Nakita nito, ikinuwento lang sa'yo. Kinuwento ka lang sa kanya. Hindi mismo ikaw ang personal account na nakita mo yun. Ito nga driver, na Grab driver hindi niya nga nakita yung laman ng loob. Basta kinungklud na lang niya, may truck, may lamang pera ang galing sa swab. Dok, may Grab driver, merong galing sa pera, pinagkakakitaan nila. Paano ka hindi mabibuisit? Sige nga pakisagot nga ako. Dok, huwag ka magagalit Pero sir, ganyan ka ba mag-conclude sa buhay mo? Kinuwento lang ng Grab driver? Baka mamaya ikwento ng Grab driver o kaya... hindi naman sa lahat pero yung mga Grab driver minsan buraot na rin sila sa trabaho nila, naboboard na sila, so kung ano-ano lang kinikwento sa mga... Diba? Eto halimbawa lang. Makinig kayo. Mga taxi driver, diba, buraot na sila. Minsan kung ano-ano na kinikwento sa'yo. Alam mo, pre, nakasakay ko si dito. Gandang babae ni Alam mo, sexy talaga, pero may kasama siyang matanda. May masya... O tapos, kinalat niya ngayon sa ibang tao. Alam mo ba, si yung artistang ganito, may kasamang matanda.
Yan ang tawag chismis. Brad, chismis ang tawag dyan. Brayden, Bryce TV. So naman by watching here, please subscribe. Edmonton, maraming salamat po from Edmonton, Canada. Brayden. Okay? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Ha? Alam niyo ang Pilipino, sa totoo lang, mahilig sa chismis. Okay? But it doesn't mean it's the truth. Kinuwento lang sa'yo, Brad, naniwala ka naman. Ano ka, gullible din? Kwento kaya sa'yo ng Grab driver. Alam mo, nakita ko si Ibana, may kasama niya si Banat Bay. Maniniwala ka kaya? Nagigets niyo ibig ko sabihin? Kwento-kwentong bururot lang. Tapos, okay, naniwala siya. O sige, ituloy pa natin. Ang haba pa nito. Naku po, sakit sa ulo ito. Di ba, nagba-blood pressure kit tayo, yung sphygmomanometer, no? Okay, Or even yung mga automatic. Okay. Mga pang-BP apparatus, no? Okay. Gawin kaya natin yung requirement na mag-travel, bago kayo mag-travel, tingnan muna natin kung mataas BP nyo. Tingnan nyo, tataas yung cases. Natural tataas, pero ang tanong, sige, dadami yung cases na mataas ang hypertension, ano? Okay. Pero ang tanong, mamamatay ba? Nakakamatay ba agad? Yun yung point ko eh. COVID, hindi ba siya mamamatay agad? In fact, maraming tao na nag-survive na, isang example na nga nabingay ko kanina umaga is this. Na-diagnose ka, na positive ka sa COVID. After 2 weeks of quarantine, cleared ka na. Pwede ka na magbiyahe, pwede ka na lumabas. Kasi nga, all of a sudden, cleared ka na. How the fuck did that happen? Pagka meron na siyang conclusion, laging may pack, no? Ba't kailangan laging isama yung pack para sa mukha matalino? So, sige, ang halimbawa daw niya. Ang halimbawa niya, o sige, gamitin natin yung halimbawa mo, Doc. BP, okay? Binipi ka. So, marami ngayon, ang sasabihin natin na, kunwari, requirement daw sa pag-travel yung BP. So, dumadami ang merong high blood pressure. Tama, di ba? Kasi nga naman, ang daming high blood pressure, ang daming bini-BP bago tum-travel. Pero nakakamatay ba? Yan ang tanong niya. Pero pwede kang matakot ngayon sa high blood pressure, parang ganon, di ba? Brother, pwede ko bang talwalin yung doktor? Where is your brain, doc? Sabi ni DJ Barra Music and Tabik TV. Ganito lang naman yan, okay? Ang layo ng comparison mo, yung BP, kahit i-BP ka ngayon at mataas ang dugo mo, isang inom mo lang tapos. Gets mo, Doc? Ano ang difference? Yung BP, pag mataas ang dugo mo, mahahawa ka ba? Napakanong analogy mo? Ang comparison niya, ha? Yung BP daw kasi, pag tatravel ka, pag ibinipi ka, pwedeng tumaas ang numero ng mga may high blood. Okay? Tama siya doon. Pero ang tanong, tama mo ba i-compare yung BP sa COVID o yung pagiging high blood pressure? Hindi. Alam mo kung bakit? Ang high blood pressure hindi naman nakakahawa. Doktor ka ba? Pangalawa, yung blood pressure, yung high blood, wala bang gamot? Meron! Isang daklagay mo na sa ilalim ng, alam mo yun? Bababa na yung dugo mo eh. So may gamot. Doktor ka ba talaga? Ano ba talaga? Yung comparison mo, alayo. Ang COVID, walang gamot. Okay? Pangalawa, nakakahawa. So, ibig sabihin, kaya ka nga itinitis para hindi ka makahawa. Anak ka naman ng tuto. Bakit pag nakahawa ka, walang gamot dyan? At yung gusto kong... Oo nga, sabihin na natin, gagaling ka sa COVID. Ang tanong, yung hinawaan mo, gagaling din ba? Kung vulnerable yung hinawaan mo, kung may diabetes siya at mabilis siyang tamaan, madali siyang mamatay dahil sa COVID, may gamot ba? Wala! Kaya nga, tinitis! Is that... Doc, simple logic yun. Ba't hindi mo maintindihan? Honestly, bakit hindi mo maintindihan? Ang comparison mo, high blood. Ang high blood di nakakahawa. Ang high blood di may gamot. Teddy Serum Lam. Kwentong barbero lang yung... Ano sabi ito? Sampaling ko yung doktor na yung Vegas nurse. Sabi ng taga-isang nurse sa Vegas, si Teddy Serum Lam. Hindi. Sige. Correct me if I'm wrong. Sige nga ho, paki-correct nga ho ako kung mali ako doon. Alayo nung ano niya comparison niya. Itong doktor na to. Kakasikat ng bangs to Na after 2 weeks, cleared ka na. Uy, magsalta ka nga. Sensya na kayo, ang kulit ng kapatid ko ay magsalta. Di na Ang ganda pa naman ito, kamukha to ni Kuro Chan. Ayaw. Ano yan, pangalawang kapatid ko yan, bali ako panganay.
Galing kasi siya sa States. Kanina daldal talaga nito. Ang daming kinukwento sa akin ito. Sabi niya, kuya, hindi naman, hindi parameters, hindi requirement ng CDC na magte-testing ka muna bago ka lumipad. Hindi requirement yan. Lalo kung nasa Pilipinas lang naman tayo, no? But sana kung galing ako sa ibang bansa. Sure, okay, para makasigurado tayo. Pero kung nasa Pilipinas ka lang naman, yung mga inter-island travel, mga private Okay. Sabi niya, kung nasa ibang bansa ka, okay, sure. Magpa-testing tayo kasi pupunta ka ng Pilipinas, baka dala mo yung sakit. Pero kung pupunta ka ng inter-travel, pupunta ka ng ibang city, wag na, hindi na kailangan. Mali na naman yung logic mo, Doc. Alam mo kung bakit? Asan ba yung COVID? Nasa ibang bansa lang ba siya? O sa Metro Manila din, idadalin mo sa ibang probinsya? Pakisagot nga ako, Doc. Minsan to, seryoso. Tita Judes, ano ba yan? Kalalaking tao, chismoso na, conclude na yan agad sa narinig niya. Doc ba yan? Ewan ko nga, hindi, di ba ho? Ang logic niya kasi, pag nasa ibang bansa, okay lang magpa-test para papasok ng Pilipinas kasi baka madala yung sakit na COVID. Tama, mali. So, therefore, you still believe na may COVID. Pero, kailangan mo lang matest kasi pupunta ka ng Pilipinas, baka madala mo. Ang tanong, Doc, yung ibang city, wala pang COVID ngayon. Saan malakas ang COVID? Nasa Metro Manila. So, nasa Metro Manila, natural, yung mga city, nagagalit sila kung dadalhin mo yung COVID doon. So, yung logic mo, na pwede ka, okay lang sa ibang bansa galing, pero from Metro Manila, going to the provinces, hindi, asan ang logic doon? Bakit? Pareho naman may COVID yun. Hindi ba? I don't understand eh. Yung logic na mismo ang binabanata natin eh. Wala bang COVID sa ibang bansa? Meron, di ba? Dadalhin dito. O, dito sa Metro Manila, dadalhin mo naman sa probinsya. Di ba ganyan nga nangyari? Dinadala mga taga Metro Manila sa probinsya yung COVID. Kaya nga yung mga probinsya, gusto nila magpa-test ka. Ang bihira tong doktor na ito. Ay, nako. Sorry pero... Kung meron tayong abogadong Lenny Robredo, sorry, pero pasensya ka na. Sana makarating sa ito para maintindihan mo ng maigi sinasabi mo, Brad. Alam mo kung bakit? Kasi ngayon, at that time, nasa probinsya siya. Nung dumating siya, galing sa Cebu siya. Okay? Yung una niyang video napanood ko, yung pagdating niya ng Cebu, nag-video siya, nag-live siya. Nagrarant siya. Bakit? Kasi kesyo daw merong testing. Dito sa Cebu, walang testing. Pero doon sa Metro Manila, pag alis mo doon, may testing. Bakit gano'n? Doon na niya kinuwento yung Grab driver. Sa isa niya pang video. Sa madaling salita, Doc. Ano madaling salita? You were just affected by the protocols, kaya ka nagagaganyan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo nung una eh. Nung una, nagagalit siya dahil doon sa naapektuhan yung negosyo niya. Ngayon, nag-travel siya at merong testing, nagagalit na naman siya. Alam mong kanta para sa'yo? Ito. Check. Yan ang kanta para sa'yo, Doc. Dami mong reklamo, ha? So sa madaling salita, yung judgment niya about the truths, it's because of nasisira yung comfort niya sa buhay. Reklamo. Kahit ako, nagagalit ako eh. Sa may testing, pupunta ka ng ibang lugar, nabibuisit ako eh. Reklamo. Pero hindi yun dapat ang maging motibo ko para siraan ko na ganito, Ewan ko ba? Reklamo, pero ikaw ayaw mong magbago. Puro ka reklamo samantala. Ito. Says, hindi na dapat required ang COVID testing. Yung mga rapid testing niya kasi pinagkakapirahan niya. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, pera. Okay, so ito yun niya, pinagkakaperadahan daw yung rapid testing, pera. Tuloy natin. Diba? Sarap na gumawa ng rap about this, COVID-19, pera. Alam mo yun? Abay, gusto pa maging rapper? Sarap daw gawa ng rap yung pera. Kung magaling na mag-rap ako eh. Kaya hindi magaling. Anyway, sinasabi ni bawal ang COVID. I do believe na meron naman talaga. However, sa Pilipinas it's not that rampant anymore. Masyado nilang pinapalaki yung isang bagay na hindi naman dapat pinalaki. Yun yung point ko dito. Hindi natin dinideny na may mga Ay, sumakit ang brains ko. Kasi pinalalaki daw. Ganyan daw sa Pilipinas. Hindi naman daw malaki. Alam mo naalala ko sa kanya? Yung mga thinking ng mga Amerikano. Wala yan! Sorry pero I'm not against Trump pero di ba nung panahon ni Trump na kesyo minamaliit yung ewan ko kung totoo yan correct me if I'm wrong. Pinamaliit yung issue ng tungkol dyan sa COVID na yan. Di ba? Anong nangyari? Sige nga ho. Anong nangyari? Sige. Ano nangyari? Ayaw mo pa matuto doon sa nangyari sa Amerika dahil minaliit ang COVID
Ano nangyari? Pumunta kayo sa ABS-CBN. Pasensya na, ayoko ilagay dito yung kasi ng copyright yun eh. Meron ako napanood na video sa Brazil. Aba, antindi, minamaliit ang COVID. Sa Brazil, nagka-club pa mga tao. Totoo, nakita ko yung sa video sa news eh. Minamaliit, tapos ngayon, ang laki ngayon ng issue ngayon ng COVID dyan sa Brazil. Diba? Sorry. Yung mga Democrats, okay. Stand correction. No, stand corrected. Yung mga Democrats daw ang ayaw magmas. Pasensya na ha, pasensya na. Okay. So, madaling salita, kahit sino na, wala na akong itutukuyin. Sa Amerika, nung una, minamaliit siyang COVID. Ano nangyari? Lumaki. Dumami. Kaya tumigil ang negosyo. Diba? Kesyo pera-pera daw ang Pilipinas. Ito lang ang logic dyan. Lahat ho, mapa-COVID, malasakit center, kahit ano, lahat yan, may mga talagang gago. Lahat ng aspekto ng buhay sa Pilipinas, meron talaga mandarambong, meron talaga mukhang pera. But it doesn't mean mali na kaagad yung buong institusyon. Yun yung sinasabi ko na masyado nating nilalahat. Oo, meron laboratorio na mukhang pera, may mga laboratorio na nandarambong, may mga laboratorio na pinalalala. Oo, may mga ganyan. May mga opisyal na mukhang pera. Oo, meron din ganyan. Napakarami din. Pero hindi ibig sabihin the entire government is mukha ng pera. Yun yung mali na kinaiinis ko dito. I-pinpoint mo, ano yun? Sino doon? Namatay sa COVID. Kaya lang sa Pilipinas kasi, walang data na maayos. Sino ba talaga ang namatay sa COVID? May data na maayos. Ito kasi yung conspiracy niya. Pakinggan niyo yung conspiracy niya ha. Ba talaga namatay sa COVID? Kumpara sa heart attack, kumpara sa pneumonia. Kasi pag na-heart attack ka sa panahon ngayon, COVID na yan. Pag na-pneumonia ka at namatay ka, COVID na yan. Na-hemorrhagic. Anong proof? Doc! Di ba ang mga doktor, yung mga sa science, they have proof? Ano yung proof mo, Doc, na sinasabi mong pag namatay sa COVID na kagad? Anong proof mo? Wala lang, kwento mo lang. So, gusto mo, paniwalaan ka na lang namin sa kwento mo? Anong proof mo? Give us data. Sige, you're asking for data. Then give us data na dineclare isang heart stroke o kung ano man, inatake o ano man at dineclare na COVID. Nangingi ka ng data, di ba? Pahingi rin ng data na ganun ang nangyari. Stroke ka o nagkaroon ka ng grabing sakit, C. diff, MRSA, infection, COVID na yan. Ganun sa Pilipinas di ba? Alam naman natin, ang daming ginagawang pera ng mga testing site na to. Alam naman natin 2022. I don't know who's making lots of money. Parang laglag bala lang yan ng mga nakaraang administrasyon, di ba? Kasi malapit na eleksyon. So ang theory niya, malapit na daw ang eleksyon, kaya kumikita na yung mga laboratory. Kumikita na yung laglag. So yung mga testing site, okay? Klaruhin ko lang sa iyo, Doc. Sorry, pero ang hina mo sa brain. Sorry, Doc ha. Mahina ka talaga eh. Bakit? Kasi yung gagalit siya sa testing. So pinanggagalingan niya ng galit, testing. Yung mga laboratory, may kumikita daw. Tapos, kasi mag-e-eleksyon na. Kaya yung laboratory, kumikita. Sandali. Hindi naman yung hindi government ang mga laboratory para sa kaalaman mo, Doc. Pwede yung kay Gordon, yung hindi nga government yun, yung Red Cross. Pero napakadaming laboratory ang ginagamit na hindi naman government-owned at walang kinikita ang gobyerno doon. At kung meron mang ganyang gago, why don't you just say it? Sinong laboratory ang tinutukoy mo? Wala lang, gusto mo lang sabihin, mga kumikita laboratory kasi kung dati may laglag bala, ngayon may laglag turok. O merong COVID, may swab. So, kino-compare mo yung laglag bala noon na very evident, may ebidensya ka eh. Ngayon, wala kang ebidensya. Daldal mo lang ang ebidensya na sinasabi mo, kumikita yung laboratory, kumikita na ang gobyerno. Asan ang proof mo, Doc? Give us proof. Hindi yung daldal mo lang, ha? Kasi yung daldal mo, ang mga naniniwala doon, mga tanga. Yung proof, give us proof. Papel, document, na kumita yung isang government official, isang government institution. Dahil dyan. Wala ka naman proof, basta ka lang makaano. Laglag bala. Ngayon naman, rapid testing. Kasi para, I don't know kung saan nagagamitin, no? Ito, di ba sabi ni Harry Roque, nagka-positive siya sa COVID. Si Harry Roque naman ngayon, nandabay. Hindi naman niya sinabi kung na-inject na siya, di ba? Hindi niya sinabi kung na-vaccinate na siya. Yan ang problema ko kay Doc. Ulitin natin, okay?
Kaya nga dito mo makikita yung tao hindi nag-updated. Bakit? Nagka-COVID si Roque. Yun lang ang nakita niya. Ano sinabi niya? Hindi daw sinasabi ni Roque kung nabaksin siya. Abay, pambihira ka. Ilang beses niya sinabi yun. Kayo, hindi nyo alam? Sige nga. Baka mas alam nyo pa eh. Ulitin natin yung sinabi niya yun, ha? Sabi ni Harry Roque, nagka-positive siya sa COVID. Ah. Hindi naman niya sinabi kung na-inject na siya, di ba? Hindi niya sinabi kung na-vaccinate na siya. Hindi daw niya sinabi kung na-inject ka na siya. Hindi daw niya sinabi kung na-vaccine na siya. Oh. Sige nga ho. Sige nga ho. Sige nga. Okay. Hindi mo alam na ilang beses niya sinabi na gusto niya magpa-inject noon hindi siya pinayagan ng IATF? Nasa news yun. Hindi mo alam. Yung bagay na yun, hindi mo alam mo pa yung buong nakawan sa gobyerno? Nagigets ibig ko sabihin, yung simpleng bagay na paulit-ulit sa news na sinabi ng news kasi nga binabanatan si Roque noon na gusto ni Roque magpa-vaccine hindi siya pinayagan, binabanatan siya ng media noon, di ba? Kaliwat kanan ng news lumalabas noon. Hindi niya alam. Paano mo pa kaya malalaman yung sinasabi mo, quote-unquote, dakawan? O kumikitang mga laboratorio o kumikitang mga gobyerno? Paano mo masasabi yun yung simpleng kaalaman kay Roque, hindi mo nga alam? Anak ka ng ano talaga, oo. Alam mo, mag-concentrate ka na lang dyan sa ano mo. Mag-vlog ka na lang ng iba kung paano ganun-ganun ninyong katawan ng tao. Yun na lang i-vlog mo. Sa totoo lang, Dok. Bakit? Kasi nahahalataan ka dito eh. Tingnan natin ngayon kung ano mangyari kay Harry Roque. Di ba sabi niya na COVID siya eh. Oh. Hindi man niya sinabi kung na-vaccinate na siya. Inulit-ulit pa talaga. Sabi ko sa inyo, nakakahawa yung kay Robredo eh. Ay nako, nakakahawa talaga yon. Byron, sabi ni Cesar Celestino, Byron, I truly believe that pera-pera exists in the Philippines. As I have said, wala naman akong sinasabing hindi nag-i-exist yan. Kahit nga ho sa lahat ng aspekto ng mundo. Hindi lang Pilipinas. Ano to? Makasalanan? Pilipino lang? Hindi ho. Sa lahat, sa buong mundo, there will always be pera. Kahit yung ultimo nga malasakit center, di ba, may gusto pa mang-scam doon. Oh, kung naniwala yung tao, ulitin ko ha, isipin niyo yung tao, kung yung taong ini-scam nung taga malasakit center, naniwala yung tao, ano isipin niya? Malasakit center, scammer pala yan, sira ulo mo Bongo ha, masira ulo ka, ha, kaganunin niya, bakit? Naniwala siya doon sa scammer, but that scammer na mukhang pera, hindi naman ho siya kasama doon sa malasakit center. Scammer lang siya. So what am I saying? Oo, may pera-perang nagaganap sa iba't ibang aspekto ng bansang Pilipinas. Kahit sa pagbenta siguro ng fishball, may pera-pera dyan. Natural yan. Bakit? It's a sinful nature of man na maging greedy. Okay? Ang tanong, if you are quoting something that would affect the safety of the Filipinos, we deserve proper evidence na saan yung pera-pera sinasabi mo. Kasi, ang dating nito ito sinasabi niyan, totoo lang, ang dating nito, alam mo ko ano? Yung mga tao ayaw nang maniwala sa COVID. Ang sagot nila, pera-pera lang yan, wag na tayong mga gano, wag na tayong maniwala, pinagpepera-pera lang tayo ng gobyerno. Oh, ganyan ang epekto, paano ko nalaman? Marami yung mga kaibigan ko nagme-message sa akin ito, sinasabi nila, tinan mo na, hindi naman totoo yung COVID, hindi man, wala talaga yan, curable naman yan, hindi. So they just wanna go out and have fun. It's because of this irresponsible doctor na sinasabing, wala, pera-pera lang yan, pera-pera. May kumikita lang, pinalalaki lang yan. Kaya ano, that is so irresponsible. Doc, sorry, pero napaka-irresponsable mo. Ha? Napaka-irresponsable mo. Kaya nga sinasabi, di ba, marami dito sa Banateros, mga nurse, nakikita nila personally ano nangyayari dun sa ICU. Anong nakikita nila? Kayo mismo nagsasabi sa akin, nagkikwento, o ito yung nangyayari, bakit ganito, gaano kahirap ang COVID. Di ba ho, kayo mismo nakikita ninyo. Tapos ilalang lang nito, ang dami naniniwala. Tapos pag nagkasakit, sagot mo ba, Doc? Sige nga, eto na lang, Doc, challenge ko sa'yo. Kung hindi ka talaga naniniwala, ang dating, okay, naniniwala ka sa COVID, pero ang dating pinalalaki lang ng gobyerno. Can you say, ikaw ang sasagot dun sa mga magkasakit dahil sa naniwala sa'yo? Sige nga ho. Oh, sabi nitong isa, sumbong kita kay Ronnie Ricketts, di ka na niya gawing sidekick. Ikaw talaga, anong dinky do kayo talaga
Kemble, this guy is the embodiment of he said, she said. Oo nga eh. Correct ka dyan, Kemble. So gusto ko ngayon malaman, mamatay ba si Harry Roque? O mabuhay? Siyempre, I pray na mabuhay si Harry Roque. He's Okay. a smart guy. I want him to live. Pero I also wanted to prove a point. What point? Pag si Harry Roque nabuhay, kahit positive siya sa COVID, anong ibig sabihin? Hindi natin kailangan yung vaccine. Sakit sa bangs nito. Tutuloy ko pa ba to? Pag gumaling daw yung tao, so yung vaccine is not effective. Hindi na, not effective. The term is, hindi na natin kailangan kasi may gumagaling naman tao sa vaccine. Oh my golly. Isipin mo ha, ganyan na maririnig mo, maniwala ka na, gumagaling naman eh, hindi naman nakakamatay yung vaccine, yung COVID. So okay lang yan, okay lang. Huwag masyadong mag-ingat, huwag na magpa-vaccine kasi gagaling ka naman eh. Hala, Dok, may gumagaling pero may namamatay. Anong gagawin natin? Bulag-bulag na lang tayo sa namamatay. Anyway, maraming mong gumagaling. So, sabihin na natin, there's a chance of 1% lang ang namamatay. Sige, 0.000% lang ang namamatay. Pero may namamatay pa rin, Dok. So, kung meron naman tayong way para maiwasan yon, why not? Hindi ako nag-spread ng false information, hindi ako nag-spread ng fake news dito. Ano tawag mo dyan? Good news? Ano tawag mo dyan? This is my own personal opinion about the matter. Now, I read your opinion about the matter. Kailangan English ka para magmukhang matalino. Ay, nako. Gusto nyo sumunod, kung kung nag-agree kayo sa akin, meaning pareho tayo ng views, Okay. well and good. Well, good. Kung di kayo nag-agree, move on. Move on. Kasi Okay. mag-troll Kasi sa mag-trolling daw. Bakit? Kung gusto kong dito mag-comment sa sarili ko, huwag ka rin maganin dito, move on ka na rin, ha? kayo sa page ko. Kasi sinasabi ko lang naman dito, kung yun ang na-obserbahan ko, hindi ko kailangan maging medical doctor in order to comment about social issues na nangyayari. Hindi ko kailangan maging medical doctor. Una-una, hindi daw niya kailangan maging medical doctor dahil sa social issues. Ang problema, hindi social issue ang COVID. Sir, medical issue po ang COVID. Parang awa nyo na. Yan ang problema eh. So makinig na lang ho tayo sa mga barbero. Pumunta na lang tayo sa kanto. Anyway, meron din naman silang alam sa social issue sa buhay. Makinig na lang tayo sa kanilang opinion. Huwag na ho tayo magbasa ng libro. Kasi social issue rin naman ito. Huwag ka na mag-aral. Social issue rin naman dito. Malaman, nare-restrict yung freedom ko as an individual dito sa Pilipinas. Ano? Wala nagre-restrict. Okay, malaya ka. Pero malaya din kaming batikusin ka. Ha? Hindi requirement ang magiging medical doctor para may masabi ka sa nangyayaring hindi maganda sa Pilipinas ngayon. Yun yung point ng video na to. Yun daw ang point ng video na to. Hindi mo kailangan maging medical doctor para mag-say ka ng social issue. Okay, ganito, Doc, ha? Hindi mo nga kailangan maging doktor para magbigay ka ng opinion mo about what's happening in our country. You're right. Okay? Ang question ay ito. You are questioning about sa certain sakit. It's about medicine, medical, it's about science. Okay? At ito'y dangerous pag naniwala sa'yo ang tao. Bakit? Ginagamit mo yung pagiging doktor mo, yung profession mo na doktor, kahit PT, na ginagamit mo yan, tapos pag pinaniwalaan ka na tao at sabihin nila, tamo na, si Doc hindi pala magpapabaksin, si ganito, si Doc hindi siya naniniwala na sobra na yung nangyayari sa Pilipinas. Maniwala tayo. Kaya yung iba fino-forward ka, yung iyong live na yan, fino-forward sa ibang tao, paano pag may naniwala sa'yo? Sige nga ho, at sinasabi mo, social issue lang ang problema. Doc, COVID-19 is not a social issue. It's about karamdaman natin, physical natin, it's about medicine, sakit. Kaya nga, anong ginagawa natin? Wala nga ako sinasabing maniwala kayo sa akin eh. Ang dapat paniwalaan natin yung mga otoridad na nagsasabi, this is it. Maniwala tayo dun sa mga virologists, yung mga nag-aaral sa virus. Sila ho ang dapat pinaniniwalaan natin. Hindi ako, hindi rin dapat ikaw. Kung sino yung mga nag-aral doon. Bakit? Pinag-aralan nila yun eh. Sila ho yung nagsasabi ng totoo eh. Okay, yung sinasabi mo mga bintang about sa pagnanakaw o sa pera. Okay, may kalayaan ka dyan, Doc. Pero give us proof na talagang merong nangyayaring pera-pera. Oo, merong pera-pera sa lahat ng aspekto ng gobyerno, pero na ginagamit itong testing na ito dahil sinasabi mo sa kampanya malapit na ang eleksyon.
Napakalabo naman nun. Ay mga medical doctors na nagmamagaling-magalingan at nagtotroll sa page ko nagsasabi na, hindi ka naman medical doctor. Anong kinalaman ng medical doctor degree mo sa knowledge mo sa COVID? Alam mo, gusto ko malaglag sa upuan ko eh. Ulitin natin ha. Okay. Ano daw ang kinalaman ng pagiging medical doctor mo sa COVID? Sige, engineer na lang ang mag-comment sa COVID. Abogado! Kasi sinasabi ko lang naman dito, kung Ito. na-obserbahan ko, hindi ko kailangan maging medical doctor in order to comment about social issues na nangyayari. Okay. Hindi ko kailangan maging medical doctor para malaman na restrict yung freedom ko as an individual dito sa Pilipinas. Okay. Ano? Hindi requirement ang pagiging medical doctor para may masabi ka sa nangyayaring hindi maganda sa Pilipinas ngayon. Okay. Yun yung point ng video na to. Okay. Kaya yung mga medical doctors na nagmamagaling-magalingan at nagtotroll sa page ko nagsasabi na, hindi ka naman medical doctor. Anong kinalaman ng medical doctor degree mo sa knowledge mo sa COVID? Anong kinalaman ng medical degree mo sa COVID? May gali. So, ang kailangan paniwalaan natin sino? Yung mga engineer, mga abogado tungkol sa COVID. Hindi kailangan yung medical doctor. Grabe. Alam mo, sabi nito ni Luwiri Bitana, dapat kasuhan yan. Sa totoo lang, yun din ang naisip ko eh. Alam nyo, kung naiinis kayo dito sa tao na ito, at wala naman tayo magagawa, di ba? I-report nyo na lang yung page. This is false information. This is fake news na walang kinalaman ng pagiging medical doctor mo, ha? Para mag-comment ka about COVID. Oh my golly. So ano mga... Sino paniniwalaan natin sa COVID? Ikaw! Sino paniniwala? Artista? Oh. O yung magbabalot? O magpipisball? Sino paniniwala natin sa COVID? Si Robredo. Huwag naman masama naman sobra yun. Asan ang page niyan? Gusto niyo ilagay ko yung page niyan? I-report nyo nga ito sabay-sabay. Nakaka-irritay sa totoo lang oh. Sandali ho Apakaloko nitong doktor na ito. Tuloy. Tuloy muna natin play natin. But kasi talagang ikaw ang specialista sa COVID, gumawa ka kaya ng vaccine, nakatulong ka pa. Papalakpakan pa ta, hell yeah, papalakpakan pa, bigyan pa ta ng trophy, bigyan pa ta ng life, bigyan pa ng Medical doctor gumawa ng vaccine. Pagkaalam ko, ako tanga, pero alam ko, iba hong gumagawa ng vaccine. Alam ko, mga scientist yan, mga virologists ang gumagawa niyan, hindi yung mga doktor. Bahala ka na nga, ewan ko ba sa'yo? isang lifetime award. Kaya lang, yung MD mo kasi, puro hater lang, puro hatred lang ang kaya mong gawin. Yung MD mo, magaling dumaldal, hindi medical doctor. Kasi kung talagang magaling kang doktor, magpapagaling ka. Kasi medical doctor kami, marami kaming alam. Lahat yan alam namin. Really? Lahat alam ninyo? Sige, kasi ang kiniklaim ko, ako ang pinakamagaling sa field ko. Sa larangan ng doctor physical therapy sa buong Pilipinas, ako ang pinakamagaling. Since kiniklaim ninyo na medical... Ikaw ang pinakamagaling sa field mo? O sige na nga. Sabi ko na may problema dito sa doktor na ito. Ayan na to, ayan yung ano niya. Ayan ayan. Okay, ayan na. Pinost ko na yung ano. Okay. Siya daw ang pinakamagaling sa field niya. O di sige na nga. Itaas ang bangko. Wala tiin si Doc. Doctor kayo, lahat ng bagay alam ninyo, pagalingan tayo. Sa field ko. Sa field ko. Pag tinalo nyo ako, I'll shut up about this. Kasi 5 taon ko na hinahamon itong mga medical doctors na nagyayabang na to, na magaling daw sila. Pati ba naman sa coronavirus, kiniklaim nila magaling sila. Pati ba naman sa profession ko, kiniklaim nila magaling sila. Abay, personal pala yung galit nito eh. Pambihira naman oh. Ito. Ayun, yung bis ko yung kapatid ko magsalita kaya nawawala signal ko na ito ako sa island ngayon. Anyway guys. Grabe to. Ibang level to Hinahamon niya yung mga doktor na siya daw ang pinakamagaling sa field niya. Kasi nasabi daw ng mga troll niya na medical doctor, sila daw magaling sa field nila. Abay, personal pala ang usapan nito. Tapos dinadamay niya yung COVID. Wag niyo na idamay yung COVID sa away niyo. Pambihira kayo. Siguro papatagalin ito kasi nga mahina signal ko. If you agree with my views, well and good. If you don't agree na, kasi hindi Doc, magpapavaccinate kami. Kasi para sa akin yung, hindi ba itataka, ika-quarantine, ila-lockdown na naman ng Metro Manila. Kasi nung time na tumataas daw yung infection, doon pa lang parating yung test kit. Ngayon naman, dumating na yung vaccine. So ila-lockdown na naman. It's the same strategy that they're doing. Parang Okay. Ito na naman ang conclusion niya. Same strategy in what you're doing. Anong proof mo, Doc? Na mayroong strategy na ganyan. Sige nga ho, anong proof mo na naman? Wala lang. Na-conclude mo lang. Naisip mo lang, opinion mo lang. Okay. Para sa mga tanga, paniwalaan nyo.
kalokohan. Saka, nung time na wala pang vaccine, o wala pang test kit, paano nasabi tumataas ang case ng coronavirus? It's just common sense, guys. Binabalik ko lang kung ano yung nangyari sa nakaraan. Nire-recall ko lang. Hindi mo kailangan maging medical doctor para ma-recall yung mga bagay na yun. Kung nabubuhay ka sa panahon ngayon at hindi ka nakatira sa bundok na walang internet, alam mo kung ano nangyari in the past. Max, alam daw niya. Eh, yun yung kay Rocky, hindi mo alam? Kasi sabihin mo, may alam ka dyan? You can comment about it kahit di ka medical doctor. Kahit sinong individual sa Pilipinas na nahihirapan ngayon can comment about this. Ngayon, ang tingin ko, lokohan na lang to. Yes, I agree with you. Kung tingin nyo, ganun din. Ang tingin Lokohan daw. Dok, ito lang naman ang sa akin eh. Yung mga binibitawan mo, pahingi ako ng data. Ano sinasabi mo kalokohan? Give me data, give me proof. Kung wala kang proof, anong tawag sa'yo? Yung totoo, anong tawag sa'yo pag wala kang proof? Chismoso. ko, masyado tayo nilimit. Yes, I agree with you. Ang tingin ko, hindi na ganun karami ang cases, yung totoong cases, at hindi masyado na pinapalaki ng gobyerno to. Yes, I believe you. Pareho tayo. Pinapalaki ng gobyerno, asan ang proof? Wala. Kwento mo. At yung mga tatanga-tanga naniwala sa'yo kasi kinwento mo. Asan ang proof? Bigyan mo ako, maniniwala kami. Sige na. ng views. Para sabihin nyo, maglakad ako sa COVID ward na walang PPEs, eto sagot ko sa inyo. Sige, sumalubong kayo sa tren. Gagawin ko, maglalakad ako sa COVID ward para sumalubong kayo sa matulin na tren. Gusto ko salubungin ninyo. Panabuhay kayo, maglalakad ako sa COVID ward. How's that? Good? Okay. See you haters, see you motherfuckers, sa mga ano ko naman, sa mga nagpa-follow sa akin din sa page na to. You know what? We have the same views. Kaya nyo ako pinapalo. Hindi naman kayo nagpa-follow sa akin kasi magkakontra tayo ng views. Kaya kayo nagpa-follow kasi nakikita ko pareho tayo ng views. Pareho nating nararamdaman ito. We don't need any... Yes, nararamdaman natin to. Tama ka dyan, Brad. Nararamdaman natin na nakakabuwisit na. But it doesn't mean it's false o fake. Alam mo, totoo naman nakakabuwisit na. Bukas, weekend, nandito ako sa loob ng kwarto ko. Nakakabuwisit, di ba? Weekend, nandito ako sa loob ng unit ko. Bakit? Kasi sarado? Nakakabuwisit, di ba? But, yun ang nararamdaman ko, nabibuwisit ako, pero hindi ko dapat idamay yung katotohanan at balubaluktutin ko yung katotohanan. Bakit? Dahil lang galit ako sa gobyerno na pinagbabawal akong lumabas? Yun ang problema sa atin eh. We are so damn selfish. Hindi porket tinamaan ang comfort mo, magagalit ka na sa gobyerno at kung ano-ano na sasabihin mo sa gobyerno at kung ano-anong paratang ang sasabihin mo sa gobyerno nang wala kang proof, tapos paniniwalaan ka ng tao, you are putting people in danger. Yun ang problema ko, Dok. Kaya ako naiinis. You are putting people in danger sa paniniwala mo dahil pare-pareho lang tayo na nararamdaman. Oo, nararamdaman ko rin yung nararamdaman mo. Nabibwisit ako dahil dito lang ako sa bahay ng weekend. Ha? Totoo. Pero hindi ko yun sasabihin ko, hindi totoo. Hindi totoo ang COVID. Pinapalaki lang ng gobyerno. Hindi ko sasabihin yung bakit it could affect other people. Kasi iniisip ko yung ibang tao. Kaya I would stay here. Iniisip ko yung ibang mga tao. Kasi I have a social responsibility sa mga mamamayang Pilipino na sabihin ang totoong nangyayari para pag tinamaan sila, alam nila kung ano nangyayari. Hindi yung, kasi bullshit ako, hindi ko na lang sasabihin, sisiraan ko na lang yung gobyerno ko. Kasi bullshit ako. Napaka-selfish nun, Brad eh. Dahil bullshit lang tayo sa nangyayari. Kaya sasabihin natin, hindi totoong, pinalalala lang. Okay? Ulitin ko, totoo, sinasabi mo yung COVID, pero pinalalala lang ng gobyerno. Yun na sinasabi mo dahil nabibuwisit ka dahil sa nararamdaman mo. Tintik yan, no? Alam mo, bakit ako naiinis ng todo-todo? Kasi, meron ka kasing pera eh. Meron kang pera, meron kang means. Pag nagkasakit ka, okay ka lang, Dok. Doktor ka, dami mong kaibigan. Paano yung mga kababayan natin pag nagkasakit sila? Wala silang bahay. Yung bahay nila, magkakasama sila, hawaan sila ng hawahan. Hindi sila maka-quarantine. Bakit? Wala silang kakilala. Hirap sila sa pera. Tas gagastos pa sila. Ikaw ligtas ka do kasi may pera ka. Nakakapasyal ka. Meron kang okay ka. Paano yung mga kababayan natin hindi okay? Tapos naniwala sa sinabi mo kasi sila nabuburyo na sa buhay nila sa bahay. Pa bang proof ang kailangan natin? Physical proof like documents? Ano ba bang proof na kailangan i-proof natin? Documents. Kuya, asan? Give us documents.
na pera-pera ang ginagawa nitong COVID na to. Yes. Yung mga testing site na yan, yung mga rapid testing na yan, yung mga requirements in order to travel, dito lang sa Cebu, Oh. kailangan mag-rapid testing ka. Oh my God, saan katutak na pera ginagawa ng mga lokolong to? Oh. Edward De Rojas, it's because nakarating lang yan ng US, feeling super napakatalino niya. I'm from UK pero never ako naging ganyan sa Pinas. I was there in the Philippines, also lockdown for months. Respect the Lord. Salamat Edward D. Rojas sa mga ganyan tao. Alin na nga nakakainis eh. Anyway guys, this is Dr. Ron. Stay chill. Huwag maging hater. Huwag gumaya doon sa mga medical doctors na nagko-comment dito na tatanga-tanga. Pati yung mga physical therapists, mga nurses na kala nila sila lang yung authority, no? Anyway guys, see you soon. Randall Bunagan, salamat sa pampalamig ng ulo, boss. Ay nako, sa totoo lang, ewan ko. Whew! Akala ko malala na si Robredo. Sa totoo lang, akala ko malala na si Robredo. Meron pa ito, akala nyo tapos na. There's more! Ha? Meron pa isang matinding ano. There's more! Wait! Akala nyo ha? Sus! Akala nyo. Ay nako, ang point lang naman niyang paulit-ulit. Ayaw niya ng testing, naiinis siya sa mga ganyan-ganyang testing na yan, naabuburyo siya, kaya ayan, nagwawala siya. Noong una, dati sa kanyang video, i-research nyo, nandyan naman yung sa video niya eh, naapektuhan kasi yung kesyo chine-check daw ng gobyerno, kesyo, nililinis daw yung yung kanilang Sa madaling salita, everything, kaya siya nagsasalita because naaapektuhan siya personally. Whether emotionally or business or personal, naapektuhan siya. Ngayon, sasabihin niya, lahat to pera-pera, pinalalaki ng gobyerno. Basis niya, yung Grab driver. Kwento ng isang tao na naglakad sa ward. Yan yung mga kwento niya eh. Asan ba basis niya? Wala, yun lang sinasabi niya. Ano pa bang basis yung nakikita mo? Not everything that you see is the truth. Yun ang problema ko eh. Kasi, fake news, napakalaki niyan. Napakadami niyan, sir. Napakadami ho niyan sa social media. Ang dami ho nagsasabi na galing dito, galing dyan ng COVID. Alam mo, sa tindi nga ng fake news sa COVID, marami hong nasasaktan na mga Asian. Bakit? Sa fake news. At totoo lang, bakit iniisip nila ang COVID, it's just Asian o Chinese. Kaya sinasaktan ng mga Asian. Diba? Kaya naging racist ang mga tao. It's because of... Ayokong sumamit yung packing mo. It's because of the packing fake news. Diba? Tapos, kukonclude mo dahil sa mga na-observe mo around you. Oh my golly. Ang dali lang, meron pa. There's more. Huwag niyo ko iwanan. Sama-sama tayo maghirap dito sa statement itong doktor na ito. Oh, ito pa. Konti na lang naman to eh. May connect agad. Ayun. Konti na lang to. So, Tis-tis good na evening lang. everyone. This is Dr. Ron. Yeah, everyone is Dr. Ron. Yung mga naninood naman, uy, matalino to, magaling mag-English, mag-English. Doktor to, doktor, ha? Magaling mag-English to, magaling English. Hindi man lang ni-research kung anong doktor siya. Magaling to mag-research, magaling to mag-English siya. Ayan ang importante dyan eh. Live dito sa hotel ko. No? I've been talking about this coronavirus issues na pinagdadaanan sa Pilipinas for so long. I want to put Huwag nyo ko iwan, tis-tis kayo, sama-sama tayo dito. an end to this kasi syempre masyado na mahaba. Masyado na tayong... Kasi sabi niya, ito na daw yung last video niya. Ha? Doc, please lang ha? Panindigan mo yung sinasabi mong last video mo na yun. Parang awa mo na. ang kota na tong COVID na to eh. Kotang-kota na to. I wanna put Kotang-kota, ikaw lang naman maingay. Oh. an end to this. So tonight, I wanna put an end to it and I'm Last na daw niya pagdating sa salamat naman. Ito talaga seryoso. Thank you Lord. Salamat at nagdesisyon na siya na last video na to kasi masama talaga yung apekto ng video niya sa mga kababayan natin eh. I'm gonna talk more about it and then this is probably the last time I'm gonna be talking about this kasi nakakasawa na rin. Maraming trolls, maraming mga medical doctors kuno na siguro naapektuhan yung mga nagtatrabaho sa government, yung mga may issues sa PhilHealth. Nakalimutan niyo ba yung 15 billion na ninakaw sa PhilHealth? Maraming doktor 15 billion na ninakaw sa PhilHealth because daw dito siya nagdiin dito eh. Dahil daw doon sa mga dinideclare ng doktor na kahit hindi COVID, sasabihin nila sa mga pasyente, COVID na lang para bayaran ng PhilHealth. Okay. Where is the proof? Second. First, where's the proof? Second, na hindi niya alam. Nilagay na sa balita yan, ni-report na kung saan napunta yung 15 billion. Hindi mo ni-research? Hindi ko na problema yon. Ang problema mo,
nag-conclude ka ng hindi nagre-research. Pambora, salamat po. may pakanan yan. Maraming doktor na sa gobyerno ang may pakanan yan. Anyway, sagutin ko yung mga troll for the last time, and this is it. Sabi nila, iba naman daw yung ano, kasi nagpakita, in-interview ko yung kapatid ko kayo ng tanghali, sabi niya, iba naman ang Pilipinas sa US. Really? Iba ang Pilipinas sa US. So I guess kahit anong sabihin ko, may masasabi itong mga troll na to. Sinasabi nila, ba't ang dami namatay sa US? Kung talaga totoo yung sinasabi mo. Kasi po, ang US, corrupt din. Hindi po nawawala ang corruption. Sa bawat po malilabel ng COVID sa US, may pera silang nakukuha. Okay? So dito naman, sinasabi niya dahil sa problema, kasi meron daw nagsabi sa kanya, dito ba, tingnan mo sa Amerika, ganun nangyari. Biglang nga ang rason niya, kasi corrupt din ng Amerika. So, kasi siguro meron siyang nabasa o meron nagkaibigan niya nagsabi, tingnan mo nga nangyari sa Amerika, kaya dumami ang COVID dahil sa mga nilalanglang yung COVID. Ang sagot niya, hindi kasi corrupt din ng Amerika. Kaya ginagamit din ng problema. Oh my golly. Ay, Amerika, baka gusto nyo itong pakinggan. Corrupt din daw kayo. In fact, dito sa Pilipinas, kapag, example lang naman, example, merong taong nagpipintura ng bahay, tapos nahulog. Tapos mahirap lang, wala talagang kakayahan na magbayad, pero may PhilHealth. Ang gagawin yan, dadalhin sa ospital. Pagdating sa ospital, sasabihin ma'am, nagkaroon ng bodily injuries yung kapamilya ninyo, nagkaroon ng hemorrhaging sa ulo. So, ganito lang gagawin natin. I-COVID na lang natin, i-label natin ng COVID. Ganyan, ito sa PhilHealth. Oy, Ito ganda ng gagawin mga kwento doctors. mo, ha? Mga doctors pa talaga nagsasuggest nito. Oh. I-label na lang natin ng COVID para wala na kayong bayaran. Okay. So ngayon, common sense yan. Kung wala kang pera, mahirap ka, tapos sasabihin sa'yo ng doktor na gagamot sa'yo na iko-COVID yung case para wala kang bayaran. Ang chances, ano sasabihin mo? Siyempre natural, oo. Ang ganda ng kwento, parang totoo. Di ba? Sige, saan mo nakuha yung kwento, Doc? Ha? Saan mo nakuha yung kwento na gano'n ang nangyayari? Kinuwento lang din sa'yo, parang yung Grab driver. So, kinuwento sa'yo, nung isa ng tao nagkwento, so kinuwento mo lang din sa amin. Saan yun? Saan, Doc? Give me name. Sino yun? Yan ang mahirap eh. Bakit? Ganyan din naman sinasabi ng iba eh. May AGK sa Pilipinas, may AGK sa Pilipinas. Sino yun? Anong pangalan? Anong kaso? Wala masabi. O ngayon, sino yung sinasabi mong doktor na nagsabing sabihin na lang na COVID yun? May pangalan ka? Asan yung pasyente? Anong pangalan? Wala lang. Ikwento mo lang. So, kung sabihin ko, meron akong kaibigang doktor na sabi niya, meron daw gamot na galing sa China na itong gamot na ito, pag ininom mo ito, magiging Batman ka. At sinabi ko ito, bakit? Galing sa Wuhan yun eh. Yung unang nakakain ng bat, naging Batman. Bago siya nagkaroon ng COVID. Maniwala ka rin kaya sa akin? Dahil kinuwento ko lang? Ay, di pala ako, Doc. Ay, ikaw pala, Doc. Pambihira. Kasi wala kayong pambayad talaga, i-COVID mo na lang. Same thing doon sa mga nagpa-check up sa tonsillitis. Sabi niya, para wala ka na bayaran, i-label na lang natin na COVID to. So, bibili natin yung PhilHealth ng 50,000. So, this is how these medical doctors are making a lot of money. And frankly, the government, and from what I could tell, the government does not care kung nililabel ng ganyan. Sa Amerika po, that's insurance fraud. Kahit doktor ka pa, kahit may medical license ka, pag gumagawa ka ng katarantaduhan na ganyan, that is insurance fraud. Siyempre, siyempre, yung mga Pilipinong tatanga-tanga, nakarinig sila ng kwento na galing sa isang doktor na galing Amerika at binanggit niya sa Amerika, insurance fraud yan. You know, something like this. It's what's happening in the States is an insurance fraud. Eto naman tatanga-tangang Pilipino. Uy, puta, high-tech yan doktor na yan, galing Amerika yan. Oh, ganun pala sa Amerika, pre. Ganun pala sa Amerika, ginagawa rin sa Pilipinas. Pre, talagang kalokohan tong COVID na ito, pre. Ganyan ang mga Pilipinong tatanga-tanga. Nakakwentuhan lang na galing sa Amerika, naniwala na. Nag-English lang ng konti si Doc, naniwala na. Hindi man lang tinanong, asan yung proof mo, Doc? Kasi kung may totoo kang utak, kung meron kang talino, ang unang tanong mo, everything that you hear, you question. Asan yung proof, Doc? Na sinasabi niyong may isang doktor na nagsabi na ganito. Asaan? Walang pangalan? Ano ito? Kwento mo lang? Kwento mo lang. Ano ito? Okay, sandali. By the way, ito pala yung sa PhilHealth. Baka kasi hindi niya alam eh. Ito. Na-liquidate na yung 15 billion, 94% na-liquidate. Ito yung bagong news to no February 2 to 2021. Okay? Ito na yung bagong bagong PhilHealth na yung dating NBI director na naging PhilHealth. Ito na yon. So sinasabi na yan ni Giran, ha?
Si Geran, during a House hearing, Geran said 14.09 billion that was released to healthcare institution, ganyan, has been liquidated. So sa madaling salita po, hindi ho nawala. Okay? Ngayon, sasabihin ko ba, lahat ba yan? Talagang sure? Hindi ko rin alam. Pero, at least, they provided something. Eh, ano paniniwalaan ko? Yung something na, hindi, ninakaw yan. Ninakaw lahat yan. Basta ninakaw yan. Ninakaw. Anong proof? Basta ninakaw yan. Ninakaw yan. Ginamit yan sa Kobe. Ano yan eh? Scam yan. Anong proof? Basta! Basta, sigurado ako, ninakaw yan ng gobyerno. Basta lang. Ano ang proof? Basta sigurado ako, magnanakaw ang gobyerno. Ganon. Gets niyo ibig ko sabihin? It's easy to accuse people. But providing evidence, nga. Naku, doktor to talaga, oo. Oh, tuloy, Doc! Sa kalokohan mo. Po, nagkakapera sila dyan. Kaya nila ginagawa. Hindi man nagagawin niya kung hindi sila nagkakapera. Lalo Nagkakapera daw yung mga doktor. Dahil doon sa sasabihan nila yung mga may hirap na, sabihin nyo na lang, COVID yan, ha? Ganto. O kaya yung ospital, di ba? yung mga doktor na nasa gobyerno. Let me clarify na hindi ako galit sa doktor sa Pilipinas. Galit ako dun sa mga walang hiyang doktor na gumagawa ng activities na to. Believe it or not. Lahat na yon, lahat. Kaya nga, sino to mga ito? Provide us. So, damay na yung buong COVID na issue dito dahil lang sa ilang doktor na sinasabi mo. At sino yon? Wala ka ma-provide. Kwento lang to. nangyayari po ito. Nangyayari to sa bansa natin. Kaya ako siya dinidiscuss. Nangyayari to. Sure siya. Nangyayari to sa bansa natin. Nangyayari to. Anong proof? Basta nangyayari to sa bansa natin. Ha? Nangyayari to sa bansa natin. Anong proof? Basta nangyayari to. Yun lang ang proof mo. Wala ka nang kailangan proof kung hindi ako. Nangyayari to sa bansa natin. Hindi ko po dinidiscuss yung medical outcomes, yung mga medical prognosis. Ang dinidiscuss ko po dito, yung katiwalian na nangyayari. Ngayon, like I said, this is the last time I'm gonna be talking. He is accusing doctors na may katiwaliang nangyayari without providing names. Generalize lang niya. Without providing proof. Tapos you want us to believe you, Doc? Stupid lang talaga makikinig sa'yo at maniniwala sa'yo. About this kasi nakakasawa na rin. Sige, alam mo nung umuwi ako ng Pilipinas, I understand ang Pilipinas mahirap. Pero hindi ko ni-expect na pag nagkaroon ng ganitong problema. Talagang inaano niya. Hindi, kasi pag-uwi ko ng Pilipinas, mahirap. Okay, go. Talagang sasalahulain ng mga nasa pwesto ang bansa natin. Naks na. Sasaluwain ng mga nasa pwesto ang bansang Pilipinas! Alam mo, kasunod dito? Makibaka. Magnanakaw ang gobyerno. Yan na lang, kasunod dito. Pusta ko sa inyo. Magnanakaw ang gobyerno. Mga gobyerno, masasamang tao. Sino doon? Sino? Wag yung ganun kasi napaka-generalize na sinasabi mo. Sino doon? May particular ka bang taong tinutukoy? O wala dahil takot ka? Dahil wala kang ebidensya, pwede kang kasuhan. Yung totoo. Before you open your mouth, sige, open mo lang na i-open, pero babarahin ko ng babarahin. Kasi, andali magsabi na magnanakaw na sa gobyerno. Hindi mo masabi pangalan, bakit? Pwede ka malibel. Bakit? Wala kang proof eh. Kailangan mong patunayan. Wala kang pampatunay, wala kang ebidensya. Basta, magnanakaw ang nasa gobyerno. Diba? Di ba yung kantang ibon mang may layang lumipad? Hindi na, mali na yan. Hindi na ibong mang may layang lumipad. Manny Pacquiao na yan. Ay, sorry. Iba pala yan. Diba? Kulungin mo at iiyak. Di ba tayo ganun ang ginawa? Kinulong tayo for over a year. Ang dami sa atin nagdudusa, ang daming naghihirap. Sabi ko na, ang dating nito, oktobista na eh. Ibang may layang lumipad. Kinulong tayo ng 1 taon sa lockdown. Nagdudusa tayong lahat dahil dito sa lockdown na ito. Kinulong tayo ng gobyerno, kasalanan ng gobyerno. Wala talagang kooperasyon sa Pilipinas, ano? Kaya nga sa totoo lang, nakikiusap ako kay Pangulong Duterte. Pangulong Duterte, IATF, parang awan nyo na, wag na itong gawin lockdown na to. Sa lahat ng mga mayor, palabasin nyo na lahat ng tao. Basta wag nyong tatanggapin sa ospital pagka nagka-COVID. Parang awan nyo na. Ganun na lang ang gawin natin. Anyway, kalayaan naman nila, di ba? Kalayaan naman nila ang lahat gawin nila. Bigyan na natin sa kanila yung kalayaan na yan. Yung katulad ng kalayaan na gusto ng mga nasa Amerika. Bigyan na natin sa kanila lahat ng kalayaan. Basta wag yung tanggapin sa public hospital. Magbayad sila. Ganun lang yon.
Sa akin ha, sa totoo lang, yun lang ang suggestion ko. Pabayaan na ng gobyerno lahat ng taong lumabas. Basta, walang public hospital na tatanggap sa mga nagkasakit ng COVID. Para magkaalaman tayo. Tapos tsaka na lang tayo magsisi sa huli. Ang dami na wala ng trabaho. When will this end? Alam niyo kung kailan? Pag-election na. Naks This naman. Nice, Doc. Yan ang conclusion mo pag election tapos na to. Okay. So, is gonna end pag-election na. Kaya next election, you gotta vote wisely. Huwag kayong magpadala sa pera, huwag kayong magpadala sa 500 pesos na nakalakip sa lugaw. Okay? Huwag na kayong magpadala doon. Next time, you gotta vote kamali siya dun sa lugaw. Hindi ho lugaw ang ginamit ni Presidente. wisely. Kasi ultimately, tayong lahat magsasuffer if you don't vote wisely, no? Okay. Sabi ko kanina, bakit pag bumabagyo sa Pilipinas, sa mga probinsya, Ito, bago na naman yung... Grabe, hindi ko talaga, hindi ko maunawaan kung bakit pinaniniwalaan ng tao to. Yung analogy na naman niya, binabagyo. Binabagyo. Dito talaga tatawa kayo. Gusto mong impugyo. Oh my golly, asan ang brain nito? Pasensya na ha. Bumabagyo daw. Okay, ito isa-isa natin sinasabi niya. nagkalat ang mga bangkay, nakahandusay, kasi hindi agad makuha ng local government, hindi agad Bumabagyo, nakakalat sa kalsada yung hindi makuha kagad ng mga LGU. Sa madaling salita, ang tinutukoy niya yung Yolanda. Kasi doon lang naman nangyari yun, yung bumabagyo, na yung mga bangkay nasa kalsada na hindi kinukuha ng LGU. That's his logic. Think of it. Isipin mo mabuti, yung mga taga-Tacloban kung paano nangyari yun. Bakit? Bakit hindi nakuha yung mga nakahandusay sa kalsada? Tanungin ko kayo. Dahil ba, bakit? Isipin nyo mabuti mapalibing, hindi agad masunog, hindi agad maasikaso. Bakit? Hindi daw masikaso, hindi masunog, Pero nung nagkaroon ng COVID, asan yung mga bangkay na Pero, nung nagkaroon ng COVID, asan daw yung mga bangkay? So, sa madaling salita, sinasabi niya, yung mga bagyo noon, yung bangkay nasa kalsada, kitang-kita daw natin. Ibig sabihin, totoo yung nangyari. Pero dito sa isang banda naman, yung COVID, may mga namatay, hindi natin nakikita at nawawala na kaagad. Tingnan niyo yung logic Ipapakita ko sa inyo paano maling-mali yung logic niya. handusay? Wala. Yung mga taong grasa, yung mga tinatawag nila na buwawa. Ganito, sample lang yan, Doc, Makinig ka na mabuti. Kahit ito mga banateros, alam na kagad ang sagot. Una, yung Yolanda noon, there was no LGU functioning. Bakit? Binagyo lahat. Do you understand? Kahit yung mga maglilibing, binagyo lahat. Sa madaling salita, walang gobyerno at that time doon sa lugar na yon. Kaya nga hindi mapulot. Naintindihan mo? Kaya nga yan ang kinagalit ni Pangulong Duterte noon, di ba? Mayor pa lang siya noon. Nakikita daw niya, naiyak siya noon. Kasi hindi naasikaso ng national government. Bakit? The LGU was not functioning at that time. Nabagyo silang lahat. Kasama yung mga puninarya, lahat siya nabagyo. Kaya hindi nakuha. So yun kaya sinasabi niya may proof of na may namatay talaga. Patakbo tayo ngayon dito sa COVID. COVID! Bakit wala sa kalsada? Bakit wala tayo nakikita? Alam niyo kung bakit? Kinikrimate kasi. At may LGU. At may national government. At higit sa lahat may puninarya. At meron ding cremation. Lahat na sinasabi mong wala doon sa panahon na yun, meron ngayon. Kaya wala kayong makikita sa kalsada. At ang protocol kinikremate kagad kasi makakahawa. Dok, anong alad dyan? Ang bihira namang logic yan. Hindi ko maintindihan paano nangyari ito naging doktor. Sabihin yung ako ang mali. Sige, mali ako doon. Yung comparison mo, doon walang gobyernong gumagana. Dito, punong-puno ng gobyernong gumagana. Oh my God. Ay, grabe. Ibang level ka, doktor. Tapos ito na naman yung bago niyang sample Yung mga, yung mga, sumakit ang talaga dito, sa ulo ko talaga to, sakit sa ulo nito. Yung mga yung mga nasa karsada daw. Sa bundok, at yung mga galing sa dagat na namamalimos, bakit hindi naapektuhan yun? Ayan na naman yung... Ito ang pinaka-logic na sabit sa akin. Bakit wala daw tayo nababalitaan na yung mga may hirap ay nagkakaroon ng COVID, yung mga taong grasa nagkakaroon ng COVID, yung mga mayayaman lang nagkakaroon ng COVID. Ang sagot ko sa'yo, Chris Aquino. Anong Chris Aquino? Si Chris Aquino, yung lahat ng nangyayari sa anak niya, binabalita. Diba? Tama, mali.
Pero yung mga nangyayari sa mga anak ng ibang tao, hindi binabalita. Tama o mali? Tama, di ba? Bakit? Kasi Chris Aquino is a famous person. Rich siya. Kilala siya ng tao. So, bibalita siya ng media. At the same time, kaibigan niya pa yung mga media. At anong tawag sa kanya? Engagement magnet siya. Kasi it's either you're a hater of Chris Aquino o you love Chris Aquino. Kaya siya binabalita. Tanungin kita. Yung anak ng kapitbahay ko, ay wala akong kapitbahay ha. Kunwari lang may kapitbahay ako. Yung anak ng kapitbahay ko, ibalita yung anak niya. Na gumanon. Babasahin mo? Papanoorin mo? Hindi, di ba? Bakit? Wala namang, hindi naman sa'yo importante yung tao na yun eh. Kaya hindi ba balita? O, sa tingin mo? Ibalita ng news. Tanungin kita. Ibalita ng news. Yung isang taong grasa, nagka-COVID. Babasahin ng tao yon? Papanoorin ng tao? May engagement doon? Wala, di ba? O ba't ibabalita ng news? Tanungin kita. Si Sinas, nagka-COVID. Sarap banatan yan! Babanatan ko yan. Engagement magnet yun. So, ibabalita yun. Nakita mo na logic o hindi pa rin? Kung hindi mo pa rin nakita logic, i-rewind mo na lang. Explain ko pa sa'yo? Ispelingin ko pa? Sa madaling salita, ibabalita ang isang bagay, it's because kabali-balita at panonoorin ng tao, engagement magnet. Talagang mamag-magnet sa mga engagement, kaya siya binabalita. Hindi binabalita yung mga, yung mga nasa baba, yung mga nasa laylayan, yung mga kasi hindi naman babasahin ng ibang tao yun. Anong pakialam ng tao doon? Si Juan de la Cruz, nagkasakit. Anong pakialam namin kay Juan de la Cruz? Sino yun? Yun yung tambay sa kanto. At ibabalita ng media yun. Hindi naman makakaano ng magnet. Hindi naman yun makakaano ng engagement sa kanila. Common sense, Doc. Minsan gamitin. At yung mga nagkalat na tao, walang COVID. Kasi dahil ba walang pambayad? Hindi, dahil wala lang. Dahil hindi sila nagpapa-ospital. Diba? Dahil ba't di sila namatay? Kasi walang pambayad, walang pan-travel. Baka tayong... Hindi mo lang kasi nababalitaan. Pero pagka kabali-balita, ang anak ng isang ganito namatay! Ang anak ng isang Uy, grabe, namatay isang Uy, alam mo ba, pre, yung mayaman na yung anak ni ganito, grabe, bata pa namatay na kaagad. Dahil sa COVID, pre. Ibabalita yun ng news. Kasi nga, interesting. Balita mo yung anak ni Lola Si Lola, yung lolang nakaupo dyan. Yung anak niya, nagka-COVID. Ibabalita mo ba yon? Ba't mo ibabalita yon? Kasi nga, hindi naman yung... Wala magkaka-interest basahin yun. May capabilities mag-travel. Kaya ako nabibuwisit doon sa mga nagsasabing logic. Ay, yung COVID na yan, bang mayaman lang yan? Tignan mo, maririnig mo sa TV, sa mga news. Ang mga mayayaman lang ang nagkaka-COVID. Yung mga taong grasa hindi nagkaka-COVID. Ay, grabe. Yung mga ganyan tao, yan ang mga mabababaw ang isip. Mabababaw ang isip. May negosyo, may trabaho, may income. Tayo yung target ng COVID all of a sudden. Ngayon lang nakita ng virus na namimili ng kakakayahan sa buhay. Suko na ako dito sa doktor. Ang target na naman niya, sinasabi niya, yung COVID daw parang namimili, mayayaman lang daw kasi tayo lang daw yung may pera magbabayad. May gali. Ewan ko na nga ba? Ewan ko ba? Sa totoo lang kino-conflict na niya rin yung sinabi niya kanina. Yung mga mahihirap na walang kayang pambayad, pinababayad sa PhilHealth. So sinasabi mo ngayon, kanina sinasabi mo yung mahihirap, pinagbabayad yung PhilHealth ng mga loko-lokong doktor. Ngayon naman, sinasabi mo, yung mga mayayaman lang, yung mga may kaya lang, ang target ng COVID. Yung mga mahihirap, wala nang hindi na. Ulitin ko. Doc, hindi porket hindi nababalita sa news, hindi na nangyayari. Okay? Kasi nga, hindi naman interesado ang taong mabasa yon, so hindi na ibabalita yon. Pero hindi ibig sabihin hindi nangyayari. Sa madaling salita ho, ganito lang kasimple. Ganito lang kasimple. You can say all you want about COVID. Okay? Hindi ka maniwala. Bakit? Wala sa pamilya mo ang tinamaan. Okay, agree ako. But it doesn't mean na hindi mo tinamaan, walang sa pamilya mo tinamaan, walang nagkasakit, hindi mo nakita, it doesn't mean hindi totoo. Dahil maraming bagay sa mundo na ito, hindi mo na-experience, hindi mo nararanasan, pero hindi ibig sabihin totoo. Tita Judes, to the highest level ng utak ni Doc, Mr. Banat, ito pampalabig ng ulo mo mamaya, Ramadan kita. Ay, thank you po. Bigay ito ng sample Sabi nila, ang rags to riches ay hindi totoo.
Bakit? Hindi nangyari sa akin. Ay, tanga, hindi nangyari sa'yo kasi. Ha? Kasi hindi ka nagsipag. Hindi porket hindi nangyari sa'yo yun, hindi na totoo yun. Gets nyo ba ibig ko sabihin? Ulitin ko, hindi porket hindi nangyari sa'yo, hindi mo na-experience, hindi mo nakita, hindi ibig sabihin, hindi na totoo yun. Kasi merong mga taong naka-experience, nakakita nun. Naintindihan nyo? Halimbawa ko na nga, sige, punta tayo kay Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao mula sa mahirap naging mayaman. Oh. Hindi ba ibig sabihin hindi totoo yun? Hindi, totoo yun. Nangyari sa kanya eh. Pero hindi nangyari sa akin yun. Bakit? Ganito pa rin ako eh. Sakto lang. Sakto lang. Oh. Ano ibig sabihin yun? Aba, baka magkaiba kami. Ganon din sa'yo, Doc. Hindi porket may nangyari doon sa iba, hindi na totoo. Guys, I'm not trying to bash the government here. I'm just trying to make sense of things na nangyayari sa atin. Okay? Sige. Paano yung Doc, paano yung mga healthcare workers na inuuna nilang yung pabaksinan? The way I see, di ba, nasa constitution Ito na naman bago. Yung health worker daw binabaksin. Ha? Tingnan mo na naman yung logic niya. Last na to, promise last na. naman natin yan. Pag nasa Pilipinas ka, paprotektahan ka ng Pilipinas. Kasi citizen ka, mamayan ka ng Pilipinas. And anyone who sojourns in this country, no, proprotektahan ng Pilipinas. However, However, so nangyayari ngayon, pag hindi ka government worker, pag hindi ka government employee, hindi ka nila uunahin. siguro, ewan ko ba? Yan ang logic niya. Pag hindi ka daw government worker, employee o o frontliner, hindi ka uunahin. Kalokohan ho yan. Kalokohan ho. Sander Vlogger, idol ba by yata briefing ng mga SNDila. Alam niyo kung bakit kalokohan? I'll give you a proof. Research nyo. Doc Eric Yapuangco. Doc Eric Yapuangco of Icon Clinic. Last week, nabakunahan siya. Hindi siya government. Hindi siya government. Private to siya. Mayaman na doktor ho yan. Sobrang yaman na doktor yan. Sa isang araw, ilan na nagpapa-operate dyan ng mga boobs saka ilong? Mayaman ho yan si Doc Eric Yapuangco. Personal kong kilala yan. At personal ko rin nakita na nagbakuna siya. I-research nyo. Nasa Instagram yan. Tingnan ninyo. Tapos sasabihin niya, pinapriority lang ang government frontliner. Unahin nila yung government employee, their relatives, their cabinets, and whoever, no? Dapat related ka sa government para makareceive ka ng vaccine na yan. And the thing is, I'm not... Asan yung proof? Uy, Brad, si Mocha nga gusto na magpa-vaccine, hindi ma-vaccine eh. Sige nga. Ito personal knowledge ko. Si Mocha nga hindi ma-vaccine eh. Government official, malapit kay Pangulong Duterte, malapit kay Bongo, hindi ma-vaccine. Tapos sabihin mo, personal, mga government official na ba-vaccine? Okay ka lang, Doc? Okay ka lang? I'm not sour graping over this vaccine kasi ayoko nga magpapavaccinate kasi lahat ng pinag-usapan na to nagsimula doon sa nagsalita ako na, Doc Ron, magpapavaccinate ka ba or hindi? Ang sagot ko, di ba, hindi? Kasi Okay, tama na yan. Tapos na yan. Sa totoo lang, ayoko na. Masakit na yung brain ko. Nagutom ako dun ah. Kapatid ko, sabi nito isa, kapatid ko, di naman government na bakunahan. Oo nga. Ang dami-dami hong mga hindi naman government official na bakunahan, hindi man government na sa government na nagtatrabaho mga nurse o medical doctors na bakunahan. Akin lang, Doc, ito, conclusion, I therefore conclude. Ito, totoo to, seryoso ako, Doc, ha. Doc, may mga naniniwala sa'yo, be responsible naman. Alam mo kung dahil lang sinasabi mo yan, dahil lang sa naapektuhan kung sino man sa'yo, wag mo naman sanang isipin lang yung sarili mo. Dok, pakiusap ko sa'yo, bakit? Kawawa ho yung mga mahihirap na maniniwala sa sinasabi mo tapos nagkasakit sila. Sila hong isipin mo, wag mo isipin yung sarili mo. Kawawa ho yung mga mahihirap na yan. As a COVID survivor, hindi ho madali. At higit sa lahat, hindi ho masarap sa bulsa. Hindi ho lahat, ulitin ko sa iyo, Doc, ay makakakuha ng pera sa PhilHealth. Bakit ho? Ang dami ho eh. Sobrang dami. Overwhelmed na ho ang ating ospital. Doc, overwhelmed na. Tapos, yan pa ang contribution mo sa bayan natin. Maawa ka naman, Doc. Maawa ka naman, parang awa mo na. Dahil lang sa nararamdaman mo
dahil lang sa aberya, dahil lang sa comfort mo, kung ano-anong sinasabi mo. Sa totoo lang, hindi na kita papansinin eh. Ayun, nakitang pansinin, hindi ka naman nakapansin-pansin dahil walang kwenta talaga lahat ng sinasabi mo. Kaya lang, ang dami hong naloloko, hindi dahil gusto lang nilang maloko. Kaya ho sila naloloko kasi dahil sa COVID fatigue na. Dahil ho nabibuisit na rin ho sila sa nangyayaring COVID at second lockdown. Kaya lang, Dok, kawawa ang mga Pilipinong mahihirap na wala. Parang awa mo na, Dok. Tigil mo na yan. Anyway, sabi mo, last na mo na yan eh. Last mo na talaga yan, ha?